Hi po, magandang gabi muli sa inyong lahat mga kababayan. Meron po tayong panibagong update dito po sa Maisog Rally dyan po sa Dumaguete. Kasi mga kababayan, gaya ng ibinalita ko sa inyo kanina, ay kinansela po ang permit ay binigay ni Mayor. At yung stage po dyan ay pinayagang itayo pero muling ipinabaklas. Kaya ngayon mga kababayan, ito nagsalita na po itong organizer ng Maisog Rally dyan po sa Dumaguete. At naglabas din ng dahilan itong local government ng Dumaguete bakit nila kinakailangang abawin ang kanilang permit na ibinigay dito po sa organizer ng Maisog Rally dyan nga po sa nabanggit na lugar. At pakinggan natin mamaya yung sinabi ni Harry Roque tungkol dito sa rally kasi ang balita ko mga kababayan, gaya nung naririnig ko sa kanila, itutuloy pa rin nila itong rally dyan po sa Dumaguete City. Maghanap sila ng panibagong venue at sabi nila baka doon sila sa sa Freedom Park kasi lahat po kasi ng lugar sa bawat city ay meron pong mga freedom parks na kung saan pwedeng pagdausan ng mga pagtitipon ng kanilang mga constituents. Kaya naman mga kababayan, ito pakinggan muna natin itong update dito po sa grupong ito na itong kanilang organizer diyan po sa Maisog para malaman natin kung ano ba ang nangyari. Hindi tayo matitinag at maisog natin ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024. Ang tabayanan lang po at i-anunsyo lang namin ang bagong lugar at pagdausan na naturang peace rally dito sa Dumaguete. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas! Sabi sa lahat, maisog naming pinapaalam sa lahat na ang binigay na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete City ay binawi at kinasilan ng LGU na naturang lungsod. Ang pangunahing dahilan ay kulang di umano ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kalisan sa naturang pagtipon-tipon sa kung saan dadaluhan ng ating pinakamamahal at pinakamingis nating presidente ng bansa, PRRD, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Malinaw na isa na namang itong para pigilan ang prayer for peace rally kahit paman sa malaking pagdialogo, pakikiusap ng mga organizers kay City Mayor Remolyo kasabang kanyang City Administrator na si Ms. Lailani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon. Matigas na giniit ng alkalde na ikinansila ang nabigay na permit, dagdag pa nito. Nag-advise pa nga na maaring i-reapply ulit ang naturang permit na kung saan wala namang sapat na kasiguruhan at mabilis ang rason kung kailan ito matatapos ang pag-apply ulit ng permit para sa prayer for peace rally. Pigil ng ating karapatang pantao sa malayang pamamayag at pagtipon-tipon. Hindi tayo matitinag at maisog natin ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024. Ang tabayanan lang po at i-anunsyo lang namin ang bagong lugar at pagdausan na naturang peace rally dito sa Dumaguete. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas! Alright, so ayan mga kababayan, narinig ninyo itong statement ng mga organizer. O dyan po sa kanilang Maisog Rally dyan po sa Dumaguete City. So bagamat na kinansila o binawi ni Mayor ng Dumaguete yung kanilang permit, dahil nga po ang dahilan wala silang sapat na kapulisan. Ibig sabihin, baka may mangyaring kaguluhan, hindi nila makontrol. Siyempre, ito namang local government ng Dumaguete, siyempre iniisip nila yung kanilang mga nasasakupan. Diba? O baka naman meron silang mga intelligence reports na dumating sa kanila na merong masamang pinaplano at baka merong masamang mangyari dyan po sa rally dyan sa Dumaguete. Di po natin alam So sila po yung nakakaalam kasi meron po yung mga intelligence. Kaya naman itong si Mayor siguro napaisip, baka hindi natin makontrol, hindi lang tayo dito. Tapos marami silang
pupunta dyan, baka makasisi pa tayo. Kung merong mangyaring kaguluhan. Kaya naman binawi yung permit, pero ayon sa organizer, tuloy na tuloy pa rin itong gaganapin nilang prayer rally kuno, peace rally kuno, at maghanap lang sila ng panibagong venue. At ito, pakinggan natin si Harry Roque, nagsalita din si Harry Roque tungkol dyan. At syempre, bilang abogado, ang dami-dami na naman itong mga kinukot na mga batas para lang i-justify yung kanilang ginagawa. Alam mo naman to si Harry Roque, saka ganun talaga pag abogado di ba? Ang galing magpaikot Basta ma-justify lang yung kanilang ginagawa yun na, gagamitin niya yung kanyang mga nalalaman. Pwede naman to Harry Roque, matalino naman tong tao na to. So minsan, yung pag-uugali, yung kanyang nagiging anyo, nagtatransform kasi minsan mga kababayan lalo na kapag nandiyan sa rally, minsan hindi na abogado yung dating parang nangyayari, vlogger na lang ang dating Kaya naman ito, makinggan natin si Harry Roque tungkol sa kanyang statement din, tungkol dito sa sabi nga niya, sinusupi lang maisog rally sa Dumaguete, pero di na tayo papayag. So, hindi na raw sila papayag. Anong gagawin nyo? Ang gugulo? Anong gagawin ninyo? Tutuloy naman daw nila dun sa Freedom Park. At tingnan natin, pakinggan na nga natin ito si vlogger, attorney Harry Roque. Magandang linggo sa inyong lahat Dahil linggo, 8:45 ng gabi, ito na naman ang inyong Spokes Hour. Alam niyo po, medyo busy yung linggo, pero 2 araw ako sa linggong itong naka-diving, no? April 30, doon ako sa Cebu dive at syempre, kahapon, nagkaroon tayo ng special episode dyan sa Bawan, Batangas. Pero sabi nga nila, pag ikaw nag-i-enjoy, meron daw masamang balita na darating. At ang masamang balita ay, bagamat nag-issue ng mayor's permit si Mayor Remolio para sa maisog rally sa Dumaguete sa A7 at kami nagkita pa sa Cebu, nagkapunan pa kami noong 30 ng Abril at sinabi niya talagang inisyu niya yung rally permit. Abay, kanina po nagkaroon kami ng impormasyon na ang rally permit na inisyu ni Mayor Remolio ay kanyang renevoke. Bakit? Dahil yung Dumaguete Police ay nagreklamo na isa daw doon sa magsasalita ay itong si Atty. Glenn Chong na merong mga pasabog labang kay First Lady. At sabi nila, wala raw silang sapat na kagayahan para masigurong seguridad ni Presidente Duterte na dadalo sana sa maisog rally. So ito po ang liham ng City Administrator ng City of Dumaguete na rin-revoke ang aming rally permit. Alam niyo ba ho, na yung rally sa Bustos, Bulacan, ni hindi kinakailangan ng permit kasi sa pribadong property. Pero ang ginawa naman doon ay talagang hinarangan at nagkuha ng mga 300 na mga mukhang drug addict na mayroong mga pamalo. Kaya sabi ni Presidente Duterte, huwag nang ituloy. Pero ito naman pong ginawa ng Dumaguete, hindi po katanggap-tanggap yan. Bakit? Doon po sa kaso na hinain ko nga na IDP versus City Mayor of Manila, ang sabi ng Korte Suprema, ang tanging paraan lang para hindi matuloy ang rally ay kung merong clear and present danger. Pero yung sinasabi ng Dumaguete Police Department na wala silang sapat na kakayahan para ma-ensure ang kaligtasan ni Presidente Duterte, hindi po yan clear and present danger. Ang dapat na clear and present danger po, meron talagang clear and present danger na magresulta dahil sa pagtipon-tipon. Gaya ng pagtipon-tipon ng teroristang CPP-NPA sa kanilang anibersaryo na kung may gagawin sila. Pero yung supposedly kakulangan ng kakayahan ng pulis para protektahan ang isang dating presidente, hindi po yan ground para po masuspinde o ma-revoke ang rally. Uulitin ko po, ang karapatan ng taong bayan para magtipon-tipon na mapayapa para ilabas ang kanilang hinaing laban sa gobyerno, yan po'y kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at hindi po pwedeng supilin. As early as 1948, Remedios versus Fugoso, ang sabi po ng Korte Suprema, ang mga lokal na pamalaan, hindi po sila nagbibigay ng permit para mag-rally. Ang rally permit po ay ang saligang batas, ang Bill of Rights. Ang kanilang papel po ay limitahan yung time, place, and manner ng pagtitipon. At ito naman po, ibinigay ng rally permit pa sa Rizal Avenue at dahil nabigyan na yan, ibig sabihin, nagawa na ng lokal na pamahalaan ang kanilang katungkulan na time, place, and manner. So illegal po yung pagre-revoke. Pero kami po ay hindi na po magpapatinag. Hindi na po kami magpapasupil sa aming karapatan. Nagsalita na po ang dating Presidente Duterte, tuloy po ang rally. Sang-ayon din po doon sa desisyon ng Korte Suprema sa aking kasong hinaing, ang sabi ng Korte Suprema at mula ngayon, hindi na kinakailangan ng rally permit kung ang pagrarally ay gagawin sa Freedom Park. At tinalaga ang lahat ng lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga Freedom Park kung saan ang taong bayan ay may karapatan na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing labang sa gobyerno. Kaya ang preliminary na impormasyon ko po, bagamat abangan niyo po ang announcement, ay dyan po kami magtitipon-tipon sa harapan ng Provincial Capital ng Negros Oriental,
Hindi naman po yan malayo sa downtown. Sako pa rin po yan ng Dumaguete City dahil yan po ay designated na Freedom Park. At kapag kami po ipinigil, talaga po magdidemanda na kami. Hindi na po kami papayag ng pasupil ng karapatan. Dahil kasama po sa sinusupil ng karapatan ay ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung dati po ay nagbigay si Presidente Duterte para umiwas sa gulo, ngayon po maninindigan na kami. Dahil wala pong karapatan ng kahit singlong local government unit na i-veto yung paninindigan namin sa aming karapatan. Tuloy po ang rally. Nagkakaroon po ng change of venue. Ang pagkakaalam ko po, ang bagong venue ay sa Freedom Park na harap ng Provincial Capital ng Negros Oriental. Doon po rin, sakop pa rin ng Dumaguete City. Pero kung hindi po yan matutuloy for any reason, nandiyan naman po ang mga pamantasan at kapag sa loob ng pamantasan at isa sa pamantasan niya pinagtuturuan po ng Silliman University na noong panahon ng Marcelo ay malinaw pong nanindigan din laban sa diktadurya ng Marcos Sr. At sigurado po kung maninindigan din sila laban sa diktadurya ng Marcos Jr. Po pwede rin pong ganapin dyan. So mag-antay lang po tayo ng anunsyo kasi sigurado ko na bagamat may karapatan tayo magtipon-tipon sa Freedom Park dyan sa harapan ng Negros Oriental, baka naman pigilan nila ang kuryente, pigilan nila ang sound system, pero hindi na po tayo magpapatinag. Miski wala pong sound system, miski wala pong ilaw, magtitipon-tipon po kami. Kung kinakailangan tumayo sa tuktok ng jeepney para entablado, gagawin po namin yan. Dahil ito po ang kauna-unang pagtitipon, matapos po mabigyan ng patutuhanan nung PIDEA agent, yung PIDEA leaks. At ngayon, alam na po, kumpirmado na po, napatutuhanan na meron pong ebidensya ang PIDEA 12 years ago na gumamit ng pulburon ang presidente. Okay, so yan mga kababayan, tigil na natin kasi lumalayo na yung istorya mga kababayan. Napupunta na po doon sa PIDEA election sinasabi ni Harry Roque. Ang topic lang po natin ngayon ay ito nga pong maisog rally dyan po sa Dumaguete. Huwag natin pag-usapan yan, meron pong hearing para dyan. Ay, ito talaga si Harry Roque, maipasok na sumisegbay para maipasok niya itong mga banet sa kay Marcos So yun, ang update natin unang-una, na kansilado po, na-revoke po itong permit ng mayor para sila mag-rally dyan po sa, dyan po sa Dumaguete. Ngayon, sabi pa rin nila tuloy pa rin kahit walang permit. At gagawin nila itong kanilang rally dyan sa, dyan sa malapit sa Dumaguete Provincial Capital kasi nandyan daw yung Freedom Park kasi sa Freedom Park daw hindi naman daw kinakailangan magkaroon ng permit, and naman daw ay inaalaw ng batas. Ang problema kapag nandyan ka nag-rally, biglang tanggalin yung kuryente o kaya naman wala kang sound system, wala kang ilaw, pipilita ka talaga magsisigaw. Hindi natin alam kung ano mangyayari at hindi pa naman daw sure yun, pero malamang at sa malamang dun sila na maghanap sila ng panibagong venue. Pero sabi nila sigurado na itutuloy nila itong maisog rally May 7, 2024. Yan po sa sa Dumaguete City. So, yan mga kababayan ang ating update. Bagamat walang permit, sabi kasi ng mga kapulisan, baka hindi namin kayanin Mayor, sabi baka hindi namin kayanin kasi maraming magsasalita dyan na laban sa gobyerno Si Glenn Chong, kahit si Harry Roque magsasalita yan Baka manawagan niya ng ng pag-aaklas na naman. Kagaya ng ginawa ni sino ba yun? Sinabi na mag-withdraw ng suporta itong Armed Forces of the Philippines kay Presidente Marcos. Si Alvarez. So marami kasi magsasalita dyan ng laban sa gobyerno. Kaya naman, baka magkaroon ng gulo. Siyempre, hindi nang iniwasan ng kapulisan, baka hindi nila kayanin at masisi pa sila kung ano man ang merong mangyaring masama dyan sa maisog rally dyan po sa Dumaguete. Tingnan niyo mga kababayan yung yung ginagawa na itong mga grupong ito. Itong organizer, maging itong mga opisyalis, maging itong si Pangulong Duterte, si dati Pangulong Duterte. Itong mga nananahimik na local government, katulad niyan. Buti na lang sa Bustos, hindi sila nagpagamit. Dumaguete City, tahimik ng lugar nila Tapos yung kayo magsisisigaw. Binibigyan po tuloy ng problema itong local government. Palalabasin niya na masama sila dahil nga hindi kayo nabigyan ng permit. So, kawawa naman itong mga taong ito na ang ginagawa lang naman nila ay umiiwas sila sa kaguluhan. Kasi itong grupong ito, hindi ko maintindihan Talagang tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa ayaw tumigil. Bali sana, sabi ko nga, hindi bali sana kung yung pinaglalaban ninyo ay para sa taong bayan. Kaso hindi naman po kasi para sa taong bayan Obvious naman ang pinaglalaban ninyo ay para sa inyong sariling kapakanan. Gusto niyong pabagsakin ang gobyernong Marcos, gusto niyong pababain si Presidente Marcos at mailagay yung gusto niyong presidente dyan sa Malacanang.
Bakit kasi hindi na lang kayo maghintay ng inyong panahon? Total, nung panahon ni Duterte, hinayaan lang siya matapos ang kanyang termino. Tapos ngayon, ano kayo, excited? Hindi kayo mapakali at gusto nyo agad mapalitan si Marcos? Bakit natatakot kayo? Dahil malapit na itong ICC? Yun lang. Yun lang. Wala tayong magagawa. Ganun po talaga yun eh. Unang-una, iba naman yung issue ng ICC dyan sa pinaglalaban ninyo. Well, anyway, ibang usapan na yung sa ICC. So muli ayun lang, update po tayo. Tuloy na tuloy naman daw ang rally dyan po sa Maisog, dyan po sa, yung Maisog rally dyan po sa Dumaguete, kaso sa iba pong venue. At balamang sa Freedom Park, dyan po sa harap daw ng provincial capital ng Dumaguete. So kahit ano mangyari, kahit wala raw sound system, kahit wala daw ilaw, tuloy daw si Harry Roque. Sabi niya. So ayun lang mga kababayan, tingnan natin kung ano mangyari. At tingnan natin kung anong kahinatnan na itong kanilang Maisog rally. Basta, panalangin lang sana natin, huwag naman magkaroon ng gulo. Mahirap na mahirap po guys na ano. Iniiwasan natin na lagi natin sinasabi, baka guluhin nila yung kanilang sariling rally pagkatapos isisi sa ating presidente. Ayun lang po ang dapat natin bantayan. Alright, so ayun lang muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.